Bawat mamamayang Pilipino ay may responsibilidad na magbayad ng buwis, at ang gobyerno o pamahalaan naman ay may responsibilidad na gastusin ng buwis sa pagpapatupad ng mga serbisyong pakikinabangan ng lahat. Nasilayan mo na ba ang mga bagong paaralan na malapit sa'yo? Mga road constructions project, ginamit na budget para sa PhilHealth, perang inilaan para sa COVID-19 pandemic. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ito ay nagmula sa national budget. Ang national budget na naglalaman ng mga planong gastusin mula sa kita at utang ng gobyerno. Hindi lang ito desisyon ng Pangulo, bagkus involved rin dito at binubuo at pinanunukalan ng mga ehekutibo, inaaprubahan ng Kongreso, pinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero dapat ang nangunguna sa budget process ay ang boses ng mamamayan. Pero ano nga ba ang prosesong pinagdadaanan bago magamit ang budget? Narito ang ilang eksena sa tuwing magbabudget na ang pamahalaan. Ang mga kongresman at senador ay masusing nagbabalitaktakan kung magkano ang ilalaan nilang budget sa iba't ibang sektor, mapa-edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at iba pang mga programa ng pamahalaan. Minsan sila'y nagdedebate pa. Ang pagbabudget ay hindi basta-basta. Ang iyong buwis ay dumadaan sa budget process. Ang government budgeting process ay nahahati sa 4 na proseso. Una, ang budget preparation o pagbabalangkas. Pangalawa, ang budget authorization legislation o pagsasabatas. Pangatlo, ang budget execution o pagpapatupad. At pang-apat, ang budget accountability o pagtitiyak na maayos nila itong naipapatupad. Nagsisimula ang budget preparation sa pagtukoy sa mga target sa ekonomiya at planong pinansyal. Mayroong tinatawag na budget call ang gobyerno. Ang budget call ang nagsasaad sa target na kikitain at uutangin at planong gastusin ng gobyerno. Pero hindi lahat ng proyekto kayang pondohan. Ang gustuhan ay walang katapusan, pero tandaan na rin natin na limitado lamang ang kaban ng bayan. Kaya mahalagang unawain ng gobyerno ang mga programang tunay na kailangan ng mamamayan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-identify kung ano ang priority ng gobyerno sa budget. Ang gumagawa nito ay ang Development Budget Coordinating Committee o DBCC. Nagsisilbing chairman ng committee ang kalihim ng Department of Budget Management. Kasama rin sa committee ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kalihim ng Department of Finance, Director General ng National Economic and Development Authority, at isang miyembro sa Office of the President. Sa proseso ng budget preparation, nagsusumite sa DBM ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng mga detailed budgets para sa kani-kanilang programa at proyekto. Nagpapatawag ng technical budget hearing ang DBM kapag nakasumiti na ang lahat ng ahensya sa mga proposed budget nila. Dito, kailangan nilang depensahan ang kanilang pinanunukalang budget sa mga technical panels ng DBM. Parang thesis defense, pero dito, kung kulang ang explanation mo, hindi bawas grade, pero babawasan ang budget ng opisina. Kapag buo na ang budget, isusumiti ito sa mga gabinete at sa Pangulo upang repasuhin. Pagtapos na, isusumiti na ng Pangulo ang budget sa Senado. Sa proseso ng budget legislation, dito na ginagawang batas ang pambansang budget. Pero paano ba nagiging batas ang pambansang budget? The power of the purse belongs exclusively to Congress. Pagdating sa House of Representatives, re-repasuhin ng Appropriations Committee ang panukalang budget. Magsasagawa ng mga pagdinig sa budget ng iba't ibang kagawaran at ahensya para busisihin ang mga programa at proyekto. Pagkatapos amyendahan ng kapanukalang budget, iakyat na ito sa plenaryo bilang General Appropriations Bill. Habang tinatalakay sa plenaryo ang panukalang budget, sisimulan na din ng Senate Finance Committee sa pamamagitan ng iba't iba nitong subcommittee ang pagbusisi sa General Appropriations Bill. Paano kung hindi sila magkasundo?
kagaya rin ng ibang batas, dadaan din sa Bicameral Conference Committee kung saan ipa-finalize ng mga mambabatas ang laman ng panukala, lalo na kung may magkakaibang probisyon mula sa bersyon ng Senado at bersyon ng House of Representatives. Tulad ng lahat ng panukala, kailangang permahan ng Pangulo ang pambansang budget upang may sa batas at may patupad. Kung ayaw ng Pangulo ang pinal na bersyon, mayroon siyang kapangyarihang i-veto o huwag aprobahan ang ilang bahagi o ang buong budget. Pero maaaring baliktarin ng Kongreso ang presidential veto sa pamamagitan ng magkahiwalay na 2/3 vote sa Kamara at Senado. Ang mahabang prosesong ito kailangang matapos bago magbagong taon. Pero kung mapipirmahan na ng President ang budget bago ang deadline, ito na ay magiging General Appropriations Act o GAA. Sa proseso ng budget execution, ipapatupad na ang budget. Pero hindi ibig sabihin na kapag naipasa na ang General Appropriations Act, maaari nang gumastos ang pamahalaan. Una, ang salapi ay hindi agad nariyan. Kokolektahin pa muna ang buwis at kung kulang ito, uutang ang pamahalaan. Pangalawa, hindi pwedeng maglabas ng pondo nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Kailangang nakalatag ng malinaw ang mga plano at kailangang dumaan sa procurement process o public bidding ang mga proyekto tulad ng infrastruktura para mapili ang magiging kontratista sa pinakasulit na presyo. Pangatlo, dumadaan sa iba't ibang proseso ang paglabas ng salapi mula sa gobyerno papunta sa mga ahensya. Sa bawat gastusin ng pamahalaan, may otoridad na kailangang ibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng DBM. Ito ay para masiguro na lahat ng gastusin ay naaayon sa batas. Kapag klaro na ang lahat ng ito, pwede nang maglabas ng pondo ang DBM sa iba't ibang ahensya para sa kani-kanilang mga proyekto. Bawat ahensya, inaatasan ng gobyerno na regular na maglabas sila ng mga ulat sa publiko ng kanilang gastusin at resultang nakamit. Sa mga transparency seal na nakapaskil sa mga website ng ahensya, makikita ang kanilang mga budgets, performance targets, at iba pa. Naglalabas na rin ng mga budget ang DBM o DOF ng kanilang tax and non-tax revenues, public expenditures, at national debt. Sa huli, ang Commission on Audit ang nagbe-verify kung tama at naaayon ba ang budget sa paggastos ng mga ahensya sa pondo. Ang mga audit report na ito ay naka-upload sa website ng COA. Magsisilbing gabay sa gobyerno ang resulta ng audit kung nararapat bang bigyan ng mas malaking pondo ang isang opisina sa susunod na taon. Pagkatapos ng prosesong ito, magsisimula ulit tayo sa step 1 ng budget process. Tunay ngang bawat sentimo may kwenta at may kwento. Kaya hindi lang dapat ang pamahalaan ang nakikialam sa proseso ng pagbubuo, pagsasabatas, pagpapatupad at pagbabantay sa pambansang budget. Una sa lahat, mahalagang unawain ang pambansang budget. Basahin ang national budget. Alamin ang mga budget at suriin ang mga target na projects ng mga ahensya na kanilang ipapanukala. Pero paano nga ba tayo makikilahok sa budget process? Silipin at tignan ang mga regular na ulat na inilalabas ng pamahalaan at ahensya at alamin ang kanilang performance sa kanilang target. Pangalawa, makilahok. Sa pamamagitan ng simpleng pagpapadala ng iyong saloobin, panukala at ulat sa kinauukulan at pag-antabay sa mga desisyon sa Kongreso ukol sa budget. Sa pamamagitan ng pambansang budget, sinisigurado ng pamahalaan na ang binabayad nating buwis ay may direktang pakinabang sa lahat. Unawain ang budget. Maging mapanuri, mapagmatsyag at makilahok. Dahil pera ko, bantay ko. Ako si Mark Anthony L. Dasalia, BSB FM 3A. Maraming salamat po.